Mahirap ba magsimula ng motor parts business? Hello mga ka-antrep, good evening po sa ating lahat. Kumusta po kayo? Ako medyo busy po ako dito sa bodega. May mga kasama naman po ako, nandoon sila sa store. Pero mas pinipili ko po palagi na ako yung namamahala sa bodega, sa stocks kong baga. Ngayon para doon sa mga nagtatanong kung paano magsimula ng motor parts business, alam nyo mga ka-antrep, meron akong mga tips na sana ay makapagbigay sa inyo ng realization or idea tungkol dito. Una, kapag maliit lang naman na shop ang i-open mo or ipapagawa mo or sisimulan mo, ay huwag ka munang mag-hire ng mga staff na mga sales lady, sales boy para magpatakbo ng bodega mo or ng stocks inventory mo. Akuin mo muna lahat mga ka-antrep ng trabaho dyan sa bilang sales lady, sales owner at bilang merchandiser, bilang taga-display, bilang lahat ikaw, kumbaga mga ka-antrep, ikaw muna. Kumbaga sa ground, ikaw lang muna. Kayanin mo munang malampasan yung mga basic na yan. Alam nyo mga ka-antrep, ilang taon kami ng partner ko ng kami lang. Siyempre, may mga mekaniko. Pero ibig ko sabihin, yung dito sa loob ng store, hanggang sa lumaki itong tindahan na ito mga ka-antrep, ay kaming dalawa lang. Most of the time ay nagtatrabaho din siya sa shop. So ako talaga. Ako nagsisales lady, ako nagka-cashier, ako lahat. So pag may mga ganito naman na maraming stocks na dumadating, sa gabi namin siya ginagawa. Tapos pinipresyon, tapos dinidisplay pagka-araw. O minsan, siya ang nagdi-display or ako talaga most of the time kasi ako ang nagpa-pricing. So pinipresyohan ko yan, dadalhin doon sa kanya sarap. So habang, kumbaga intervals doon ng mga customers ay nagdi-display siya. Ganon ang diskarte namin simula 2017, siguro mga hanggang 2023 or 24. Afford naman mga ka-antrep na kumuha ng staff, kaya lang syempre ang hirap kumuha ng staff mga ka-antrep, tulad ng ang hirap ng makahanap ng mapagkakatiwalaan. Kasi may experience na ako mga ka-antrep nung nag-employee pa lang ako mga ka-antrep, mayroon na kaming nakakilala nagtatrabaho sa motor parts business, sa motor shop store. Ngayon mga ka-antrep, may kakilala siya doon nakatrabaho ko. Ang ginagawa niya, halimbawa syempre may mga motor, 'di ba? Nasa kumpanya, marami kami doon mga empleyado. Halimbawa, mayroong isa doon na may nangangailangan ng battery, ng kahit na ng rim or gulong interior. Alam niyo mga ka-antrep, pupunta lang siya doon sa amin, sa trabaho namin. Tapos i-deliver niya yung pinalusot niya na item or nung produkto na galing doon sa pinagtatrabahuan niya. In short mga ka-antrep, mga ninanakaw niya lang, tapos mura niya lang ibinibenta sa amin doon sa mga katrabaho ko. Kaya yun na yung tumatak sa akin mga ka-antrep, na ang hirap-hirap ko nang magtiwala sa mga tao. Pero doon sa kabilang shop namin mga ka-antrep, doon sa naunang shop namin, 10 years na rin, 11 years na ngayong 2024 yung aking bantay doon. Siya nagka-cashier, siya ang nagtitindero, tapos minsan pag may mga basic na gawa, siya lang din. Hindi naman din kasi gaanong busy doon kasi barangay lang siya, hindi kagaya dito na bayan. So naka-full talaga yung tiwala ko sa kanya mga ka-antrep. Pero pagdating dito, dahil yun siya ay kabisado ko naman, malayong kamag-anak din namin, pero dito hindi ko kabisado, kaya talagang piling-pili yung mga pinapapasok ko dito as staff. Maliban pa doon mga ka-antrep na reason na yun mga ka-antrep, kapag ikaw mismo mga ka-antrep ang nasa ground habang nagsisimula pa lang kayo mga ka-antrep, dyan mo makakabisado ang mga produkto, dyan mo makakabisado kung anong gamit nila, dyan mo makabisado at marirealize kung anong mga kailangan ng mga customers mo. Ngayon kung doon yun sa staff mo lahat mga ka-antrep, ikaw ay cashier ka lang, hindi mo alam yung mga ganun, hindi mo alam first hand. Iba pa naman mag-handle mga ka-antrep yung mga sales lady or yung mga staff lang kaysa sa tayo na owner ng ating negosyo. Iba tayo mag-handle. Sa atin kasi as much as possible, sa pinakamahirap na pamamaraan o pinakamabilis na pamamaraan, as much as possible, talagang dapat maserve natin yung kailangan o hinahanap ng customer. Pag sa staff mo lang iasa, pag wala at hindi naintindihan, hindi may explain, wala na. Minsan nga meron tamad maghanap, sasabihin na ubos na, wala na. Tapos hahanapin ko, pupuntahan ko, meron naman pala. Yung mga ganong instances mga ka-antrep, at dyan pa pagdating sa presyo mga ka-antrep, syempre kung may stock ka, ganito lang sasabihin, ikaw alam mo, kabisado mo kung kung magkano yung presyo ng mga item mo. Hindi mo man kabisado lahat, meron kang idea sa mga ranges, diba? So kapag sa stock lang yun, pwede ka kasing dayain, sabihin lang na halimbawa 450, 350 ganun lang yan, anong binili, ganun, or ibibigay sa'yo ang papel, ganun lang, kasi wala kang idea. Pero kung ikaw na may-ari, ba't 150 lang to, tag 400 yun alam mo yung
kalakaran, alam mo yung presyuhan, basta alam mo siya on the ground, kumbaga mga ka-antrip, sa ground pa lang alam mo na ang pasikot-sikot nitong business mo. Hindi pa naman ito mga ka-antrip na mga kung ano lang na klase ng mga item, diba? Can you imagine, mauwian ka or masalisihan ka ng battery, sabihin halimbawa 1.3 ang battery, sasabihin lang sa'yo ng sales lady mo, sales staff mo, o ano mo dyan na 800, o yun lang sabihin kasi hindi mo naman alam kung magkano yung battery, diba? So wala kang kaalam-alam, hindi kagaya nung ikaw yung nasa ground, kabisado mo na yan siya. So bago ka kumuha ng staff, bago talaga sa experience namin mga ka-antrip, sa siguro mga 5 to 6 years mga ka-antrip na bago ako kumuha ng staff dito mga ka-antrip. At ang best thing pa doon mga ka-antrip ko, ikaw mismo alam mo yung pasikot-sikot dito ng business mo mga ka-antrip. Umabsent man silang lahat, umalis man silang lahat mga ka-antrip, hindi ka mapipilayan, parang wala lang nangyari. Medyo maninibago ka lang sa pagkilos, pero doon sa operation ay hindi ka maiibahan at walang magbabago dahil alam mo pa rin kung paano ititinda, alam mo kung saan nakalagay. Hindi kagaya nung inasa mo lahat, dalawa sila umabsent, nako, wala na, bad trip ka na kasi hindi mo alam kung saan nakalagay, hindi mo alam kung saan nila dinisplay, diba? Tapos hindi mo pa kabisado yung mga binibili kasi hindi mo kabisado yung mga produkto na meron kayo. So yun yung isang bagay mga ka-antrip na ang kagandahan noon kung nasa ground ka talaga mga ka-antrip. Ang tagal naming nagtiis. Yung pagtitiis na yung mga ka-antrip sa pagtatrabaho ay may nangyari din kumbaga. Kumbaga may worth it din siya dahil nga sa yun, kabisado mo yung pasikot-sikot, hindi mo man ma-perfect lahat but at least kumbaga mawalan ka ng tao, umabsent silang lahat, umagsipagalisan silang lahat, tuloy ang iyong negosyo. Alam niyo mga ka-antrip, palagi kong inuulit-ulit ito mga ka-antrip na may na-meet ako way back nung nagro-rota para kami mga ka-antrip. Customer namin yun sila sa rota mga ka-antrip na nung tao nila, pagsimula pa lang nila, yung tendera na nila ang namamahala sa lahat. Nakaupo lang ang may-ari sa kaha, nagka-cashier. So yung kanilang tendera, yun yung nag-o-order, yun yung basat, yun yung nagbebenta, basat, taga-cashier lang talaga sila. Alam mo, after 2 years mga ka-antrip, na customer namin sila, nag-abroad yung kanilang sales lady mga ka-antrip. Tapos nung pag-alis, wala na, hindi na sila marunong magtinda. Yung mga anak niya, wala din kasi hindi nga tumutulong doon sa kanilang shop. Doon lang pa cellphone ng mga time na yon, hindi tumutulong. Tapos cashier yung nanay, tapos yung tindera lang ang lahat. Nung umalis na, wala na, hindi na sila marunong magbenta, hindi na sila marunong mag-order doon sa amin ko ano yung mga kailangan nila. Paunti-unti, pawala ng pawala, ako lang nagdi-decide ko ano ibaba namin sa kanila. Pero syempre, hindi mo malahat kay kung ano lang nakikita ko na parang ay wala na, yung oil wala na, ganito, ganun. Hanggang sa tuluyan na nawala na sila, hindi na sila nag-purchase, nag-close na lang sila kasi nga hindi na daw sila marunong. So tumatak talaga yun sa akin mga ka-antrip na pag nawalan ka ng tao ay pilay ka. Okay pa nga sa halimbawa wala kang mekaniko, okay lang yun na wala kang mekaniko, makakapag-business ka pa rin, kumbaga tuloy pa rin kasi ang dami namang walk-ins. Pero pag ikaw mismo hindi mo alam kung anong ginagawa mo, kung anong ibebenta mo, kung anong produkto nyo, kung paano magpresyo, ay wala talaga mga ka-antrip. Doon na talaga magsisimulang kumbaga ang iyong fall down talaga mga ka-antrip. So yun lang mga ka-antrip, at dahil ako ay marami pang trabaho, isa yun sa mga tips mga ka-antrip kung paano magsimula ng motor parts business mga ka-antrip at kung paano magtagal sa ganitong industry. Sana nakatulong. Thank you. Bye-bye. Please subscribe.